lang, disbar ka na. Yan, ang antayin natin mga kababayan. Pero, eto may sagot si Ronald Llamas sa kanya. Agad-agad, mga kababayan, agad-agad. O, eto, pakinggan nyo. Former Secretary Ronald Llamas is in the house. Isang batikang political analyst at apple of the eye ni former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Bakit nangyari? Kabardagulan ito ni Guanzon ngayon, ha? Oo. Secretary Llamas, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning! Magandang umaga, Doris, Alvin. Long time no see. Oo nga eh. Oo. Pero bago ang lahat, partner. Hindi ako napapanatan eh. Tinatawag niyo akong political analyst eh. Sabi niya wala ka naman daw PhD. O, di ba? Okay na yun. Naku, wala tayong ano dyan. Sa Philippine style. Political heckler. Sige. Pero teka lang, bago ang lahat. Anong sanong mo sa Wag mo na akong masingil-singil sa pandesal. Binigyan kita, kaso wala ka dito. Sabi ni Alvin hindi daw siya nakalimutan eh. Mga regalo, pero yung pandesal nakalimutan. Dinalhan ka daw niya, kaya lang absent ka ata sa show mo. Absent. Hingin mo kay Michael Fahatin. Kay Michael Fahatin ko binigay at saka sa mga taga kay Guido, kay ano. Delay yung flight ko nun eh. Kaya yun lang. Hindi siya umabot. Teka muna, anong reaction mo at binabardagul ka ni Atty. Guanzon? Ang daming pinag-post, pinagtatatanong ka ng mga personal na bagay. Tuwan-tuwa ako, tawa ako ng tawa eh. Pinagtatawanan lang niya eh. Amazing. Pero mo, for a lawyer, no? May mga racist remarks, may mga ad hominem, di ba? Alam nyo, mangyayari dyan, mga kababayan. Lalong mabubuwisit to si Buangson. Baka mabuwang to lalo. At hindi lang yan, baka mamaya pumutok ang ugat neto. Sa inis, nakita nyo naman yung reaction niya kanina eh, di ba? Mga kababayan, na ayaw niya nga papasukin o ayaw niya nga na tawag dito, bigyan ng pagkakataon yung mga host na magsalita eh. Sa buwisit niya, asar na asar talaga. Kuwang-kuha ni Ronald Llamas yung asar nitong si or inis ni Rowena Guanzon. Diba? May mga chismis, tapos merong red tagging, meron pang homophobic na mga statements. Homophobic. Kasi sinabihan daw siya, homophobic, mga kababayan. Ewan ko basta may mga binanggit din si Guanzon na meron daw kalaguyo itong si Llamas. Diyos ko to, si Guanzon napaka-chismosa po. Ang tawa. Kaya magandang relaxation si Commissioner Guanzon. So hindi kayo napipigon, Secretary? Hindi, tawa ko lang tawa. Parang siya napipikon eh. Dahil nga nag-comment ako, nung narinig ko lang yung sinabi niya na wala kayong karapatan na tirahin siya kung wala kayong Gucci tsaka Rolex. Oops, sabi ko. So, paano naman kami ni Doris? Wala naman kaming Gucci tsaka Rolex. Oy, meron ako niyan, kaya lang class A lang. Doris, baka mali yung spelling. Ang spelling ng Gucci niya, G-U-T-S-I. Gucci. Divisoria naman yung Gucci mo. pero seriously speaking, what is your point ba? Bakit mo siya binatikos? Dahil ba sa ginawa niyang akto ng pagsisisigaw at pagmumura for being a former government official? What is your point? Una, mismo yung Department of Health naglabas ng circular na dapat ay hanggat maaari, voluntary, mag-wear tayo ng mask. Tama. No? Lalo na kung sabi nga niya, Makati kanya lalamunan at umuubo siya. No? Sana wag naman niya masamain kung sasabihan siya na mag-wear ng mask. No? Pero hindi natin alam yung kompletong konteksto dyan. Sana may CCTV yung mall para makita yung mga claims niya. Ikalawa ay nung nag-unravel siya, nung naging unhinged siya, grabe yung kanyang mga statement. Nagmumura, no? At may mga racist na remarks. Tapos ito pa, yung sinabi niya na parang sobra namang matapobre.
'Diba? May mga rules ang mga lawyers eh. May code of conduct sila. Na canon. medyo lumalabas yan o lumalampas. No? Kaya dapat mag-ingat siya ron. Kaya nag-react ako, nag-post ako, gumuho yung aking self-esteem dahil wala akong Gucci tsaka Rolex. Ayun. Nagwala ang matanda. Nabuisit kay Ronald. Bawal ba magkomento? That's part of freedom of speech, di ba, mga kababayan? Whether she like it or not, di ba? Wala siyang karapatan to stop Ronald Llamas to say something or anything or to make up an opinion, di ba? Based doon sa kanyang reaction. Di ba? Mga kababayan, yung reaction niya talagang hindi naman kaaya-aya yun eh. Oh, di dapat hindi siya nag-skandalo kung ayaw niya na mabatikos. Lalo siyang nagalit, lalo siyang nagwala. No? At todo na yung balat niya. Red tagging, chismak, no? Tapos yung isa namang sinabi niya, agree naman ako ron eh. Yung pangit ako. At tingin ko pati si Riza. si Doris nag-agree ron eh. No? Ganyan ba? Ano sabi ni former Comelec Commissioner, okay lang yan. Ano daw? Okay lang yan. Pogi ka naman. Naging kayo ni di ba? Aba, may mga ganun pa siya. Para may sinasabi siya, gusto mo sabihin ko? Hindi, naman, naging public naman yung kanyang statement di ba? Oo. Sabi niya, pogi ka naman. Kaya nga, naging kayo ni di ba? Ganun siya. Ganun yung sinasabi ni Rowena Gonzon, mga kababayan. Meron siyang binabanat na meron daw naging karelasyon itong si Ronald Llamas. Tiyatawanan lang siya eh. Nako, pag nakita nung ni Gonzon, sigurado, mag-iinit lalo ang bumbunan ng matanda. Pero, Sek, yung si Guanzon, parang napaka-quick on the draw na sinampahan niya ng kaso, yung nakaalitan niya ng defamation. Ikaw ba, may balak siyang sampahan ng defamation? Natawa ko rin eh. Siya pa yung nagkaso ng oral defamation at saka unjust vexation. parang yung mga... Katawa-tawa talaga yon, mga ka-GBnatics. Ikaw yung nag-hysterical, ikaw yung nagwala, tapos ikaw yung magkakaso, nakanamba ka. Unjust vexation, mga kababayan. Ito yung nagdulot ng kairitablihan doon sa tao. Palagay ko na... Palagay ko naman. Eto si Guanzon, kung ilalagay natin, sabi niya ganun, unjust vexation. Nairita siya dun sa advice ng tao na please wear mask kapag ikaw ay umuubo. Or ikaw ay tumalikod. Di ba? Or you should not be here kung ikaw ay may sakit. Diba? If you are sick. Mga kababayan, nagalit na siya doon, nagdulot na ng kairitablihan sa kanya yun. Sa bagay, tama, nairita talaga siya. Kaya nga nagmura-mura eh. Sabi niya, mga mata pobre, una kayo, hindi naman kayo naka-Gucci, hindi naman kayo naka-Rolex. Pero mga ka-GPnatics, kung titingnan mo yun, yung aspeto na yun, ay nag-hysterical lang talaga siya. Dahil hindi yan nairita. Dahil lang sa ego na merong isang tao or mga tao na nagsalita kay Guanzon. Kaya lang ang hindi niya matanggap, Oy, huwag niyo akong pagsalita ng ganyan. Wala kayong Gucci, wala kayong Rolex. Yon. Kailangan daw may Gucci at Rolex para para tatanggapin niya yung advice. Kapanood nung video na nag-unravel siya, parang tingin ko na-surpresa yung mga yun eh. Siya pa yung nagkaso. Siya pa yung aggressive tungkol dito. Actually, ang Supreme Court on its own, motu proprio, pwede siyang investigahan. Ay, Tita sabi Josephine. Sabi nga isang lawyer nyo kanina dyan. Diba? Yung kahapon, sabi nung lawyer. Dahil meron pa dyan may code of professional responsibility and accountability para sa mga abogado na dapat hindi scandalous ang iyong language, dapat culturally sensitive, no, etc. Yung kanyang mga statement, lalo na sa kanyang mga interviews,
medyo lumalabas na doon sa code na yon. Kaya pwedeng may third party na magsampa sa kanya ng kaso, pwede ring yung Supreme Court on its own. Actually, may mga president na diyan na mga na-disbar ng mga abogado. Dahil sa ganung klaseng scandalous conduct at saka language. Pero sa akin mas mahalaga yung pagiging matapobre, no? Dahil pag ganyan yung conduct mo, yung spirit mo ay mahirap. May mga mahihirap kasi na may karangalan. May mga mayayaman na walang karangalan. Nako po! No, parang ganun yung kanyang pinapakita No, kinikis-kis sa mukha yung kanyang kayamanan. Oo, parang binagmamalaki niya. Parang gusto niyang isampal sa mukha ng tao. Oy, wala kang Gucci, wala kang Rolex, ha? Wala kang karapatang magsalita sa akin. 'Di ba? Don't talk to me. Talk to yourself. Parang ganun lang eh. Hindi naman dapat ganon. Dahil bumababa ang self-esteem namin ni Doris. Bumaba, gumuguho. Mababa na nga, guguho pa. Diba? So, yun yung mahalaga. Tapos, pero mukhang ang gusto niya kasi ay maging Miriam Defensor Santiago. What? Nabanggit niya yun eh. Ano daw? Para yung kahapon yung nagsabi. Sara daw is like Miriam Defensor Santiago. Hindi lang pala si Sara ang nakikipag-agawan, no? Pati si Guanzon. Nagulat ako kay Llamas, di graduate, call, drop out, no job. Sabi ni Ma'am Luz Biminda Martinez. Talaga, hindi graduate si Llamas. Pero makita nyo naman, mga kababayan. Diba? Naging secretary ito. Si Ronald Llamas, nung panahon ni Pinoy. Diba? Gusto niya maging senador. Ito naman kasi si kaibigan nyo, si Christian Esguerra, tawag sa akin senador. So, akala ngayon ni commissioner, ako ay tatakbo. May bahalak talaga. Wala naman tayong balak. Pero baka karapat-dapat nga siya maging senador. Sana lang, wag yung mga senador na makakasuhan ni Ombudsman Boying Rebullion. Alright. Meron pang isa, Check. Ikaw daw ay isang political heckler lang, hindi ka analyst, at wala ka raw trabaho naman. Ano ba ang ITR mo? Kumusta naman? Totoo naman yun. Totoo naman yun, Doris. Hindi naman talaga ako... Mga kababayan, parang ano lang, parang tawag dito, casual lang kay si Ronald Llamas. Ang tindi! Yung pambabati ko sa kanya, yung ad hominem na ginagawa ni Guanzon sa kanya, mga kababayan, yung atake na yun, parang sa akin, pag ina-atake ako, wala lang. Diba? Parang walang silbi, walang saysay, hindi ako tatamaan, mag-isip ka naman ng iba. Political analyst. Hindi naman ako graduate. Drop out naman ako. No? Ikaw ba, Alvin? Graduate ka? Drop out. Mascom ako. Graduate, drop out ako. Ikalawa, wala naman akong trabaho. Kaya totoo naman yung sinasabi niya na hindi ako political analyst. Wala naman ako naisulat na libro. No? Wala naman ako naisulat na libro. Kaya wala lang ako political heckler, nang alas ka na lang. No? Pero yan yung problema pag ako ay babanatan. Hindi ako sasagot ng seryoso. Aalaskahin lang kita. Yun ang maganda doon, mga ka-GBnatics. Sabi ko nga sa inyo talagang isa tawo pa lang ni Ronald Llamas, mapipikon talaga si Guanzon. Si Guanzon halos yung ugat puputok na Si Llamas tumatawa pa. Ito naman si Commissioner, lalo na pipikon. Hindi niyo ba alam sa mga heckler na katulad ko, ay nag-enjoy kami sa mga ganyang klaseng reaction. Sabi nga ni Napoleon, no? Kilala mo yun, Doris, si Napoleon? Oo. Di ba yun yung biskwit? Sabi ni Napoleon, no, don't interrupt when your enemy is making a mistake. So, natutuwa lang ako, nanonood ako sa kanyang mga ginagawa.
No? Okay. So kung pabayaan mo lang pag gumagawa ng mistake, panoorin mo lang, hayaan mo silang malunod ng gusto sa kanilang pagkakamali. Ganun ba yun? Sige, may iba ko. We have 3 minutes left. Ano po? Sa palagay, anong basa ninyo kayo mga political analyst, mga political pundits, mga political heckler, ano? Siyempre, ilang buwan na lang, Pebrero na naman. Oo nga. Alam na, pagdating ng Pebrero, mukhang may magfa-file naman ng impeachment laban sa Vice President, ano? Do you think it will succeed this time? Well, mas mahirap ngayon ang impeachment dahil sa desisyon ng Supreme Court. Naglagay siya ng marami requirements na parang yung dati kasi simple lang eh. Yung Congress mag-i-impeach, yung Senado siya yung magtatry nung may impeach. Ngayon, parang yung Kongreso ay parang korte na rin. Kailangan nilang pakinggan yung paliwanag ng kanilang kakasuhan o i-impeach, etc. etc. So, hindi ganun kadali ngayon ang impeachment. Ikalawa, malapit na sa eleksyon. Diba? Sa 2028, 2026 na. Kaya marami dyan mag-hesitate. Ikatlo ay wala masyadong parang walang lumalabas na kandidato yung administrasyon. So baka mag-hesitate yung mga kongresista dito sa impeachment. Pero ang mahalaga ngayon yung ombudsman. Oo. Dahil yung ombudsman pwedeng gawin yung hindi nagawa ng Senado. Correct. Pabuksan yung bank accounts ni Vice President Sara Duterte in relation sa kanyang salin. So yung sinasabi ni Senator Trillanes na yung kanyang mga bank accounts ay posibleng may mga nakuhang pera galing sa mga drug lords, pogo lords, etc. Doon mapapatunayan. Pag binuksan yung kanyang bank accounts, kung sabihan ng ombudsman yung AMLA na orderin yung mga bangko na buksan. So, ibig sabihin, may mga paraan kahit wala yung impeachment. Dahil medyo mahirap Ronald, more than the impeachment, mukhang ang mas gagalaw ay yung ombudsman. Yes. Lalo na ngayon, may nagsampa ng kaso sa ombudsman laban sa Vice President. Diba? May mga nagsampa. Yung mga dating nag-file ng impeachment, yung kanilang final, sinampa nila ngayon sa ombudsman. Kaya pwedeng gumalaw yon. Hindi siya matatanggal sa posisyon, pero lalabas yung mga ebidensya na hindi lumabas sa Senado. Dahil nga tinigil nila yung impeachment. Okay. So, ganun yung possibilities ngayon. Kaya mahalaga yung role ni Ombudsman Boying Remulla. So parang pwedeng game plan yon nung mga kalaban niya na ilalabas yung baho, ilalabas yung mga negatibo leading towards 2028 in the hope na masisira nila ang imahe ng Vice President. Pwede. No? Pwede yun yung track nila. No? Pero baka hindi naman sila makasuhan ng oral defamation at saka unjust vexation. Gwanson, naririnig mo to ha, ikaw pa rin binabanatan. Bumalik ka na naman kay Gwanson. Okay, so ayan mga kababayan, paborito talaga nito ni Ronald Llamas Asaren, itong si Rowena Gwanson. Anyway, good morning po muli sa inyong lahat mga kababayan. Hanggang dito na lamang po ang ating programa ngayong umaga. At magkita-kita po tayo sa mga susunod na live streaming natin at sana po supportahan nyo rin po ang mga upload natin mga kababayan. Maraming salamat at magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na programa natin. Ayun! Bye guys! See ya! Thank you!